Magandang araw! Maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Ngayong linggo ay sisimulan natin ang isang napakahalagang aralin tungkol sa ating pananampalataya. Marahil ay narinig mo na ang salitang pananalangin. Ngunit naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos? Sa araling ito, aalamin natin ang sagot sa tanong na iyan. Kapag ikaw ay masaya, malungkot, kinakabahan, may hinihiling, ano ang karaniwan mong ginagawa? May iba't ibang sagot tayo. Ngunit alam ba ninyo na anumang emosyon ang ating nararamdaman, maaari natin itong sabihin sa Diyos. Ano ang pananampalataya? Maraming tao ang nag-aakala na ang pananampalataya ay paniniwala lamang. Ngunit higit pa rito, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating ginagawa. Ito ay pagtitiwala sa Diyos, paniniwala sa Kanyang pagmamahal, at pagsunod sa Kanyang mabubuting aral. Kapag sinasabi nating nagtitiwala tayo sa Diyos, ngunit lagi naman tayong gumagawa ng mali, hindi pa lubos na naisa sa buhay ang pananampalataya. Ano ang pakikipag-ugnayan sa Diyos? Ito ay pakikipag-usap, pakikinig, pagtitiwala, pagsunod, pagpapasalamat. Hindi lamang ito ginagawa sa simbahan. Araw-araw natin itong maaaring gawin. Ihambing ang relasyon sa Diyos sa isang matalik na kaibigan. Kapag hindi mo kinakausap ang kaibigan mo ng matagal, ano ang mangyayari? Unti-unting lumalayo ang inyong samahan. Ganito rin ang ating relasyon sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagpapakita ng ating pananampalataya. Kapag palagi tayong nananalangin, nagtitiwala, nagpapasalamat at sumusunod sa Kanyang mga aral, mas napapalalim ang ating relasyon sa Diyos at mas tumitibay ang ating pananampalataya. Narito ang ilang paraan ng sariling pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang indikasyon ng pananampalataya. Una ay pananalangin. Ang pananalangin ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Dito tayo nagpapasalamat, humihingi ng gabay, humihingi ng tawad, at nagsasabi ng ating mga kahilingan. Ipinapakita nito na nagtitiwala tayo sa Kanya. Sumunod, pagbabasa at pagninilay sa salita ng Diyos. Sa pagbabasa ng banal na kasulatan o iba pang mga aral tungkol sa Diyos, mas nakikilala natin ang Kanyang kalooban. Ang pagninilay ay tumutulong upang maunawaan natin kung paano maisasabuhay ang mga aral na ating natutuhan. Isa pa ay pagsamba at pakikilahok sa mga gawaing nagpapalapit sa Diyos. Ang pagsamba at pakikilahok sa mga gawaing nagpapalapit sa Diyos ay paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Kanya. Pinatitibay nito ang ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya. Sumunod ay paggawa ng mabuti at pagmamahal sa kapwa. Naipakikita nito ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong, paggalang, pagpapatawad at pagmamalasakit sa ibang tao. Ang paggawa ng mabuti ay pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos. At pagpapasalamat at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagpapasalamat sa mga biyaya at pagtitiwala sa Diyos kahit may pagsubok ay nagpapakita ng matibay na pananampalataya. Naniniwala tayo na may mabuting layunin ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng ating tunay na pananampalataya at tumutulong sa atin na maging mabuting tao sa araw-araw. Ngayong alam na natin ang iba't ibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, alamin naman natin kung ano ang naidudulot nito sa ating buhay. Kapag palagi tayong nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagsunod sa Kanyang mga aral at paggawa ng mabuti, lalo nating napapalalim ang ating pananampalataya. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkilala sa Diyos. Nakikilala natin ang Kanyang kabutihan, pagmamahal at awa. Naiintindihan din natin na lagi siyang handang bumabay at tumulong sa atin. Isa pa ay mas malalim na pag-unawa sa Diyos. Mas nauunawaan natin ang Kanyang mga aral at kung paano ito isa sa buhay. Natututo tayong gumawa ng mabubuting desisyon batay sa Kanyang mga turo. Ito din ay nagdudulot ng mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Naniniwala tayo na hindi niya tayo iiwan sa oras ng problema at natututo tayong umasa sa Kanya at magpatuloy kahit nahihirapan. Paano nagpapatatag ng kalooban ang pagkilala, pag-unawa at pagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga hamon sa buhay?
Lahat tayo ay nakararanas ng iba't ibang hamon sa buhay. Maaaring ito ay mababang marka sa pagsusulit, hindi pagkakaunawaan sa kaibigan, o problema sa pamilya. Hindi ipinapangako ng Diyos na mawawala ang lahat ng ating problema. Ngunit kapag mas malalim ang ating pagkilala, pag-unawa at pagtitiwala sa Diyos, nagiging matatag ang ating kalooban dahil nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na harapin ang mga problema. Hindi tayo madaling mawalan ng pag-asa dahil naniniwala tayong may layunin ang Diyos sa bawat pagsubok. Nagiging kalmado tayo sa paggawa ng tamang desisyon dahil nagtitiwala tayo sa gabay ng Diyos. Mas nagiging matatag ang ating pananampalataya kahit may mga pagsubok na dumarating. At patuloy tayong gumagawa ng mabuti dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Tandaan, ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi nag-aalis ng mga problema, ngunit nagbibigay ito ng lakas, pag-asa at tapang upang harapin at malampasan ang mga ito. Atin namang pag-usapan ang ilang paraan ng pagsasabuhay ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Una, ugaliin ang palagi ang pananalangin. Maglaan ng oras araw-araw upang manalangin at makipag-usap sa Diyos. Sa pananalangin na ipapahayag natin ang ating pasasalamat, mga kahilingan at pagtitiwala sa Kanya. Isa pa, isabuhay ang mga aral ng Diyos sa araw-araw. Ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagiging tapat, paggalang sa kapwa, at pagpapatawad. Ang ating mabubuting kilos ay patunay ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At magtiwala at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa oras ng tagumpay o pagsubok, patuloy na magtiwala sa Diyos at magpasalamat sa Kanyang mga biyaya. Ang pagtitiwala at pasasalamat ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbibigay ng lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang ipinapakita sa simbahan o sa oras ng pananalangin. Ito ay naisa sa buhay sa bawat mabuting desisyon, tamang kilos, at pagtitiwala sa Diyos sa araw-araw. Sa maliliit na paraan na ipapakita natin ang ating tunay na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa aralin ito, natutunan natin na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa Diyos, kundi pagtitiwala, pagsunod at pagsasabuhay ng Kanyang mga aral sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa at pagninilay sa Kanyang mga aral, pagsamba, paggawa ng mabuti at pagpapasalamat sa Kanya. Ang palagi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagpapalalim ng ating pagkilala, pag-unawa at pagtitiwala sa Kanya. Ang malalim na pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, tapang at katatagan upang harapin ang anumang hamon sa buhay. At naisasabuhay natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng palagi ang pananalangin, paggawa ng mabuti, at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ating pagnilayan ang mga sumusunod na tanong at isulat ang inyong mga sagot sa kwaderno. Una, sa 5 paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos na ating tinalakay, alin ang pinakamadalas mong ginagawa at bakit? Ikalawa, ano ang isang pagsubok na naranasan mo na kung saan nakatulong ang iyong pananalangin o pagtitiwala sa Diyos? At ikatlo, matapos ang ating aralin, ano ang isang bagay na nais mong simulang gawin upang mapalalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Tandaan, walang tama o maling sagot sa pagninilay. Ang mahalaga ay ang iyong natutunan at ang iyong hangaring maging mas mabuting tao. Ngayon naman ay hinahamon kita na sa loob ng 1 linggo gawin ang mga sumusunod. Ang aking pananampalataya challenge. Manalangin kasama ang iyong pamilya kahit 5 minuto araw-araw. Gumawa ng isang mabuting gawain araw-araw nang walang hinihintay na kapalit. At magpasalamat sa Diyos sa 3 biyayang natanggap mo bago matulog. Pagkatapos ng 1 linggo, sagutin ang tanong. Ano ang pinakamagandang pagbabagong napansin mo sa iyong sarili o sa inyong pamilya matapos mong gawin ang hamong ito? Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating aralin. Hanggang sa muli!